Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang araw po. Okay na sa mabuti po kayong kalagayan na nararating itong ating pong pagtalakay ng salita ng Diyos, all scripture rightly divided. At sa linggong ito mga kapatid, pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang complete and sufficient. Dahil ang kami po ay nagpapasalamat sa muli ay pagkakataon na kami po ay makatutunghay sa iyong mga salita, na ikaw po ay maluwalhati, masiyahan, may tangyag ang iyong pangalan at gayon na rin may magnify ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat na meron po kami mapapanaligang salita mo, mapagkakatiwala, nagsasabi ng katotohanan, kinikilalang final authority in the King James Version of the Word of God. Kung lahat aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Una sa lahat ay nais ko pong tamantalahin ng pagkakataong ito na pasalamatan po ang mga kapatid sa Body of Christ, Angeles City, sa pamumuno po ni Sir Romel o Brother Romel Valencia, kasama ng mga mga elders, men and women sa kanila pong local assembly, sa naganap po na Scripture Conference or Bible Conference noong May 23 and 24. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos at sa inyong lahat na rin mga kapatid sa inyong pong sakripisyo, sa inyong pong generosity at sa inyong pagsusumikap na may sakatuparan at naging tagumpay ang Bible Conference. Maraming salamat po sa mga bagay na aming natutunan. Kasama ko po doon si Brother Arnel Pios na nagturo. At isang bagay na atin pong pinagpapasalamat sa Diyos ay bagamat may mga pagkakaiba po kami ay nakikita pa rin yung meekness and humility ng bawat isa, yung pagkilala sa authority ng scriptures, hindi sa aming mga sarili. Salamat sa ating Diyos na meron siyang pinagkaloob, preserve Word of God na ngayon ay ating inaaral at dahilan kung bakit po nagkakaroon ng conference dahil ito'y pagsasanggunian ng mga natuklasan at nasa liksik sa mga kasulatan upang mabigyang pansin na rin kung meron po kaming mga kamalian o maling natutunan at mai-correct sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa mapagpakumbaba at maamong paraan. Ito pong theme na akin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay ito po yung mismong ibinahagi ko rin sa Angeles City sa Bible Conference, mga kapatid. Ano po? Nais ko rin pong talakayin ito sa ating pong Facebook Live account at hopefully ay mai-upload din po sa ating YouTube channel. Bilang pag-uumpisa, ito pong mga salitang complete mga kapatid ay ginamit ng 3 beses sa buong kasulatan. Ito makikita sa Leviticus 23:15, Colossians 2:10 at Colossians 4:12. Samantalang ang salitang sufficient or sapat or enough ay ang ibig sabihin ng enough nga ay o kaya naman ay not lacking ay ginamit ng 4 o 14 na beses sa mga kasulatan. Pagkatapos po nating tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na binanggit po sa Ephesians 1:13 or sa Gospel of Christ or sa Preaching of the Cross, ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa pagtuturo sa kahalagahan ng kaalaman ng katotohanan, kaya nang nasusulat sa 1 Timothy 2:4. Ito po ay ang mga katotohanan ito ay nakasulat na sa mga pahina ng tinatawag mismo ng salita ng Diyos na all scripture sa 2 Timothy 3:16, of course, to be studied rightly divided, 2 Timothy 2:15. So sa ating pong pag-iimpisa mga kapatid ay tatalakayin po natin kung ano po yung mga 4 na importanteng kompleto at sapat na o complete and sufficient, ganap at sapat na mga bagay. 4 po yan na itinuturo o itinuro sa salita ng Diyos. Tayo po ay mag-uumpisa dito po sa Ebanghelyo, of course, na ating pong sinampalatayanan. So, number 1 sa ating pong theme ngayon ay na complete and sufficient ay ang cross of Christ or the cross of Christ to be exact. It's the expression, mga kapatid. Ito pong exact expression na the cross of Christ ay ginamit po ng 3 beses ni Pablo, ni Apostol Pablo po. Sa 1 Corinthians 1:17, sa Galatians 6:12 at saka sa Philippians 3 verse 18. Hindi po natin matutunghayan lahat yan, subalit tunghayan po natin ang 1 Corinthians 1:17 and 18.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Notice dyan sa verse 17, nandyan yung mga katagang cross, the cross of Christ. And then sa verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So notice sa mga verses na ito, na yung cross of Christ ay power of God. Of course, yan ay kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, gaya ng sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it, yung it dyan ay yung gospel of Christ, it is the power of God, kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan, sa bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Then, doon po mismo sa cross, mga kapatid, sa cross ng Kalbaryo, by the way, the word Calvary ay minsan lang ginamit sa kasulatan, at sa King James Version lang po yan matatagpuan. Wala po yan sa ibang mga translations. Yung word na Calvary makikita sa Luke 23 verse 33. Ay doon po mismo ang ating Panginoon sa Kristo ay ipinako, yung salitang crucified. Doon po siya nagpadanak ng kanyang dugo, doon po siya namatay para sa atin at para sa ating mga kasalanan. So I believe na mahalaga na may picture po natin, may isalaysay po natin ng kumpleto at walang dagdag, walang kulang, sapat na batay sa salita ng Diyos ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak. So 1 Corinthians 1:23, sabi ni Paul, but we preach Christ, notice, crucified. So mahalaga po yun, na bibigyan din po natin yung crucifixion. Unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. 1 Corinthians 2:2, for I determine, sabi ni Paul, not to know anything among you save Jesus Christ and Him, siya mismo rin ang Panginoon sa Kristo, crucified. Romans 3:25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. So, dito po sa unang punto or emphasis ng cross of Christ ay binigyang pansin po natin yung salitang crucified, yung pagkakapako ng Panginoon. Sa dalawang verses. Pero dito sa sumunod sa ikalawang verse natin ay yung ang emphasis naman po dito ay yung blood of Christ. So pag nag-preach po tayo o nagbahagi ng kaligtasan, bibigyan din po natin ng blood of Christ. Dahil yan po nakalagay, sabi po ng Romans 3:25, ang propitiation is ang ating Panginoon sa Kristo ay set forth to be a propitiation through faith in His blood. Yung salitang propitiation is satisfying sacrifice. At yan ay nangyari, of course, sa cross of Calvary, sa bundok ng Kalbaryo, nung siya nga ay nagpadanak ng kanyang dugo. Then sa Romans 5:9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Again, nandyan po yung blood. By the blood of our Lord Jesus Christ, tayo po ay napaging matwid. So it is impossible to preach justification o yung pagpapaging matwid na ginagawa ng Diyos sa isang taong hindi matwid without emphasizing the blood of our Lord Jesus Christ na dumanak sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ephesians 1:7, sabi ni Paul, in whom we have redemption, meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So again, the word blood is in this verse. Yan po yung katubusan. Redemption is through His blood. Sa Romans 3:24, meron tayong katubusan. Meron tayong justification freely by His grace through the redemption. At yung redemption na yun ay through His blood. Ayon sa Ephesians 1:7. Through the blood of our Lord Jesus Christ may forgiveness of sins according to the riches of His grace. And then Ephesians 2:13, but now, sa kasalukuyang period of time or dispensation of the grace of God in Christ Jesus, ye, mga Gentiles who sometimes are far off, paano po tayo napalapit na ng nakaraang panahon ay malayo, are made nigh by, again, the blood of Christ. So, importanteng maintindihan natin yan as Gentiles, yung ating kalagayan dispensationally ngayon, na tayo ay made nigh by the blood of Christ. Not by the blood of the new covenant, not by the nation of Israel, but by the blood of Christ. Revelation po yan ng Panginoon kay Paul para sa atin. Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Kinalulungkot kong sabihin na sa ibang mga translation, nakalulungkot na yung pong through His blood ay hindi po natin makikita. So, nagpapakahulugan ang ibang mga corrupt translations, no, na ang
redemption na hindi kinakailangan ng dugo. It would be bloodless redemption. But the Word of God is very clear. Kailangan po ang dugo ng Panginoon Kristo para sa ating katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. And then sa Colossians chapter 1, pa rin, verse 20, and then having made peace through the blood, nandiyan na naman po, the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. So dito ang emphasis ay through the blood of Christ's cross ay na-reconcile ang lahat ng bagay sa Diyos. Yung heavenly government at earthly government. Dito sa context na ito, pati ang mga taong sumampalataya sa Panginoon, no, sa preaching of the cross, doon po sa ginawa ng Panginoon sakripisyo ay na-reconcile o napanambalik din sa Diyos. Mula sa pagiging kaaway, naging mga kaibigan o anak ng Diyos ang sumampalataya at nagtiwala sa Panginoon Kristo at sa kanyang ginawa sa krus. And then, let's move on sa Romans chapter 5. So, dito nakikita natin na binanggit ang crucifixion. Christ crucified, was crucified. And then, binanggit din po yung dugo. So, mahalaga po mga kaibigan, mga kapatid, sa mga kapwa rightly dividers. Don't just rely sa 1 Corinthians 15:3-4. Well, I believe na kailangan po yung bigyang diin ang dugo ng Panginoon. In that context, sa Romans 1 Corinthians 15:3-4, wala pong blood na binigyang diin, mga kapatid. It's only the death, burial, and resurrection. So, we have to make it complete. Make it plain, simple, and complete yung presentation ng gospel at never neglect. Huwag po nating hahayaang mawala yung emphasis ng blood of Christ dahil mismo si Pablo nating apostol nagbigay diin yan. So tungo naman po tayo mga kapatid sa issue po tungkol pa rin sa cross, sa death naman. Okay, sa Romans 5, 6, 8, and 10, for when we were yet without strength, in due time, Christ died. Notice, nandiyan po yung death mismo ng Panginoon sa cross for the ungodly. Verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. And then sa verse 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. So in this passage, mga kapatid, 3 beses, 5, 6, 8, and 10, na binanggit ang kamatayan ng Panginoon. Literal na siya yung namatay. He physically died on the cross. And on that cross, pati yung kanyang kaluluwa ay nag-suffer. He poured His soul unto death, mga kapatid. Okay, let's move on. Maliban dyan, sa Romans chapter 6, verse 10, sabi ni Paul, for in that He, yung He dito yung Panginoon sa Kristo, if you look back at verse 9, died. So nandiyan na naman po yung mga katagang died. He died unto sin, at dito ay binigyan din ang kamatayan ng Panginoon ay minsan lang. Once. Hindi po 2 beses, 3 beses, maraming beses. Once lang. But in that He liveth unto God. 2 Corinthians 5:15, and that He died, dito nandiyan na naman po yung mga katagang died, and it says for all. Kanina sa Romans 6:10, He died once. Dito naman po ay He died for all. So, once and for all, we will say. Ano po? Then sabi niya, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him that died, once again, for them, and rose again. Romans 8:34, who is he that condemneth? It is Christ that died. So never fail to emphasize the death of Christ. Here, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. 1 Corinthians 15:3, yung madalas po na kinukot, for I deliver unto you first of all that which I also received, that Christ died. At ano po yung pinagpakamatayan o pinagbuwisan ng buhay ng Panginoon? For our sins. Doon po sa Romans 5:8, Christ died for us. Dahil tayo po ay makasalanan, samantalang tayo mga makasalanan. At dito po ay word for word, Christ died for our sins according to the scriptures. Then pagkatapos po na mabigyang din po natin yung kanyang crucifixion, that He was crucified, that He shed His blood, that He died, mga kapatid, na po, ang susunod na po dyan ay yung resurrection of Christ. No? I mean, yung burial of Christ, yung buried. No? Pwede po nating bigyang pansin yan, yung burial ng ating Panginoon Kristo. At hindi lang po sa 1 Corinthians 15, 3 and 4, or verse 4, binanggit yan. Mayroon pang mga cross-references yan sa mga sulat ni Paul. Let's move on po mga kapatid. Okay? So, dito po tayo ngayon sa 1 Corinthians 15:4, and that He was buried.
and that he rose again the third day according to the scriptures. So, tignan po natin yung pagkakasunod-sunod na mga salita, yung mga ginamit na salita. So, dito ang emphasis ay, ang Panginoong Kristo was buried. To emphasize that he really died. He really died on the cross. Siya po ay binaba sa cross na talagang patay. Ano po? Yung kanyang buhay ay nawala. Nalagutan siya ng hininga. No? He gave up his spirit. At sa tindi na rin po ng suffering na kanyang dinanas. No? Yung dugo niya, kaya bibigyan din po natin yan dahil sa Old Testament, life is in the blood. Halimbawa, sa Leviticus 17:11. So, that is to emphasize once again yung intensity ng kanyang paghihirap at yung literal na kanyang pagkamatay. Yung kanyang dugo ay dumanak, no? Dahil doon siya ay literally namatay. To emphasize more is death, mga kapatid. At yung kahalagahan ng dugo, nakita po natin kung ano po ang significance nun sa ating mga makasalanan. Okay, let's move on sa John chapter 19, verse 40 and 42. Dito po sa record ng tinatawag na Four Gospels, nandyan po yung historical accounts sa literal na pagkakalibing ng ating Panginoong Kristo. Halimbawa, dito po sa John 19:40 to 42, ay mismong ang katawan ng Panginoon ay kinuha. Then they took the body of Jesus and wrote it in linen clothes with the spices as the manner of the Jews is to bury. So dito, malinaw, no? Kinuha yung katawan ng Panginoon, yung bangkay niya, then nirap po siya sa linen, okay? And then nilagyan po ng mga spices, no? Paraan siguro ng embalsamo nila ng mga panahon yun. And then siya ay inilibing, malinaw po yan, nakalagay. Now, in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden, a new sepulcher. So meron talagang libingan, sepulcher. And then sabi niya, wherein was never yet laid. There laid they Jesus, therefore, because of the Jews' preparation for the sepulchre was nigh at hand. Another cross-reference is Matthew 27:59 to 60. And when Joseph had taken the body, si Joseph of Arimathea, may-ari po ng libingan, kinuha po niya yung katawan ng Panginoon nung patay na po. No? He wrapped it in clean linen cloth, and laid it, saan po inilagak? In his own new tomb. Kay Joseph po yon, yung new tomb na yun, bagong libingan na yun. So, nandiyan po yung salitang sepulcher, nandiyan po yung mga katagang tomb. Nandiyan din po yung salitang bury, which is she had hewn out in the rock. So, ito'y inukit sa bato. And he rolled a great stone to the door of the sepulcher and departed. So, mismo, nailibing ang Panginoon literally at may naglibing si Joseph at may mga nakakita, of course, sa kanyang pagkakalibing to emphasize once again that he really died. No? Ano po? Then, may doctrinal na application po yan sa ating mga mananampalataya. Sa Romans 6:4 po sabi ni Paul, therefore we are buried with him. Literal na inilibing ang Panginoon, but meron pong figurative application, spiritual application sa atin, yung burial na yun. Na nagpapakahulugan na tayo ay identified, napabilang doon sa pagkalibing na yun. Hindi lang po tayo identified sa crucifixion, sa death of Christ, hindi lang po para sa atin yung pagdanak ng kanyang dugo, pati yung kanyang pagkakalibing. Dahil sabi ng verse, we are buried with him by baptism into death. Hindi po ito water baptism, ito po ay baptism into death, hindi po baptism into water. So, a figurative type of baptism na kung saan tayo po identified with the burial of our Lord Jesus Christ. Because we died with him on the cross, we were buried with him also. Okay, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Colossians chapter 2 verse 12, buried with him. So meron pong doctrinal application po yun sa atin, no? In baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. Romans 14:9, for to this end Christ both died and rose again. So dito naman ang ating bibigyan din pagkatapos ng kanyang pagkalibing ay yung kanyang pagkabuhay. So Christ really resurrected from the dead. Ano po? Yan po ang pinapatunayan ng mga kasulatan. Even before pa yung event mismo, mga kapatid, no? Yung pangyayaring siya ay nabuhay, yung pangyayaring siya ay pinako, siya ay inilibing, siya po ay nabuhay, ay nasa mga kasulatan na po yan. Yun po yung infallible proofs. Yun po yung walang sablay na mga patunay na mga pangyayari sa buhay ng Panginoon, yung mga nakasulat sa mga kasulatan, mga kapatid. Yun po yung dapat na sandigan at paniwalaan natin.
Kaya lagi pong ang apela ko po sa mga kapatid na nag-aaral ng salita ng Diyos, let us look into the scriptures and believe, trust in the authority of the scriptures. Hindi po sa ating mga karanasan. Okay, let's move on mga kapatid. 1 Corinthians 15:4, nandyan po yung mga katagang that He rose the third day. 1 Corinthians 15:20, but now is Christ risen, nandyan po yung mga katagang risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. 2 Corinthians 5:15, and that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them, and ginamit po dyan ang rose again, bumangon muli. 1 Thessalonians 4:14, for if we believe that Jesus died and rose again, even to so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Romans 4:25, who, the Lord Jesus Christ, was delivered for our offenses, sa cross po nangyari yon, and was raised again. Ginamit naman po dito yung salitang raised again. Rose, risen, rose again. Okay, yan po yung mga ginamit. For our justification. Ang tanong mga kapatid, paano kung ang Panginoon sa Kristo ay hindi bumangon mula sa mga patay? Meron po kayang visa? Meron po kayang kapangyarihan yung kanyang ginawang pagsasakripisyo, kamatayan, pagpadanak ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan, para sa ating kapatawaran? Ito po ang sagot ng mga kasulatan. And if Christ be not raised, sabi po ng Word of God, your faith is vain. Yung ating pong pananampalataya ay walang kabuluhan kung hindi po siya bumangon mula sa mga patay. Ye are yet in your sins. Totoo po yun. Nasa atin po tayong mga kasalanan kung hindi po siya nabuhay. Ibig sabihin kasi niyan, kung hindi siya nabuhay, nanatili sa libingan, hindi tinanggap ng Diyos yung kabayaran ng ating mga kasalanan sa krus. Hindi po tinanggap ng Diyos Ama o hindi po nalugod ang Ama sa kanyang dugong dumanak at sa kanyang kamatayan. Okay? Kung hindi siya bumangon. Yan po ang ibig sabihin niyan mga kapatid. Nasa atin pa tayong mga kasalanan kung hindi siya bumangon. Yan po ang sinasabi ng verse. Then verse 18 ng 1 Corinthians 15, then they also which are fallen asleep, yung mga nangamatay, in Christ, kay Kristo, are perished, nangapahamak na rin. Ibig sabihin naman po mga kapatid, kung hindi bumangon ng Panginoon mula sa mga patay, wala pong kaligtasan. Hindi tagumpay yung kaligtasan, yung kanyang sakripisyo. Ang kamatayan ng Panginoon kung gayon, kung hindi siya bumangon, ay failure sa halip na tagumpay. At wala rin pong pag-asa ng pagkabuhay na maguli kung hindi siya bumangon mula sa mga patay. Ayan mga kapatid. So mahalaga rin po na bigyan din po natin na ating tagapagligtas ay nabuhay na maguli. Subalit mga kapatid, ang totoo, no? Ang cross ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang kamatayan, pagpapadanak ng dugo para sa atin, para sa mga kasalanan, once and for all men, ay success. Isang tagumpay. No? Hindi po yan failure dahil plan and purpose of God yan. Perfect purpose and plan of God, if I may use the word plan. A victory, isang tagumpay para sa mga nakay Kristo. Okay, tandaan lang po natin mga kapatid na ang death of Christ, ang siyang nagbayad in full, paid in full, yung kasalanan na nagdulot ng kamatayan sa lahat ng tao. And that is the very reason why, yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon Kristo ay hindi pwedeng pigilan o tangnan, no, ng kamatayan. Dahil yung kasalanan, ulitin ko na po, na nagdulot ng kamatayan ay napagbayaran na. Kaya hindi siya pwedeng pigilan ng grave, ng libingan ng kamatayan na bumangon dahil bayad na yung kasalanan na nagdulot ng kamatayan. That's our Savior. Perfect Savior, mga kapatid. Ano yung nakikita po natin? He could not be held by death. Yun po ang sinasabi ng Acts chapter 2 verse 24. Romans 6:9, knowing that Christ being raised, ginamit po yung salitang raised, from the dead, sabi ng verse na ito, dieth no more. Hindi na siya muli mamamatay. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa kanyang libingan dahil bumangon na siya mula sa libingan. Tagumpay, hindi lang kanyang sakripisyo sa krus, tagumpay din siya laban sa kamatayan. Gayon din tayo mga kapatid. Napagtagumpayan na rin natin by the power of the resurrection of Christ ang kamatayan. So hindi po dapat kinatatakutan ng kamatayan sa isang mananampalataya. Christ dieth no more, death hath no more dominion over him. Gaya na rin po sa atin mga kapatid. Yes, we will die physically. No? Yan ay mangyayari, but we will overcome certainly, absolutely ang death
kung paanong in-overcome, pinagtagumpayan ng Panginoon ang death nung siya ay bumangon with glorified body, mga kapatid. Gayon din po tayo at the resurrection. Okay. So, yan po yung unang complete and sufficient, mga kapatid, na dapat po nating pinaniniwalaan sa mga kasulatan. Kompleto na po ang cross of Christ. Enough and sufficient, sapat na po yan sa kaligtasan ng lahat. So isalaysay po natin yung kabuuan ng kamatayan ng Panginoon Jesucristo sa mga hindi mananampalataya, mga kaibigan, mga kamag-anak natin, at magsumamo tayo na paniwalaan nila at pagtiwalaan yan dahil wala nang ibang paraan ng kaligtasan. Yan po ay kompleto at sufisyente na o enough na. Hindi po kailangan ng gawa, hindi po kailangan ng religion, hindi po kailangan ng alinmang bagay na sinasabi ng tao para magtamo ng kaligtasan. The cross of Christ is complete and sufficient. Ikalawang bagay, ang grace of God ay complete and sufficient. Ang salitang grace, mga kapatid, ay makikita natin sa 159 verses ng buong kasulatan. At ito ay 37 times na makikita, 37 sa 37 verses sa Old Testament, pero 40 times siyang ginamit. Ano po? Yung word na grace. Sa New Testament naman na tinatawag, ay 122 times ginamit ang salitang grace. Pero isang bagay na interesting, mga kapatid, ito pong word na grace ay makikita sa 85 verses sa mga sulat ni Pablo mula Roma hanggang Philemon. Okay? Pero ang pagkakagamit, kung ilang beses binanggit sa 85 verses, itong word na grace ay 91 times sa mga sulat ni Paul. Okay? At imagine, ano po? May 66 books po tayo. Ileles mo po yung 13 epistles ni Paul. So, ang matitira ay 53. 66 minus 13, 53. Sa 53 books, mga kapatid, ano po? Ay di hamak na mas marami, okay? Kung ikukumpara doon sa 13 epistles ni Paul na ginamit ang salitang grace. Okay, 54 times lang na ginamit sa 53 books. Okay? Pero sa 13 epistles ni Paul, 91 times ginamit ang salitang grace. Hindi ba interesting yan? So dito natin makikita ang emphasis ng ating kasalukuyang period of time ngayon. Yung dispensation of the grace of God ay pinagkaloob kay Paul para sa ating mga Gentiles. We have to thank God for that, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Sa Ephesians 2 and 9, madalas po nating quote ito, for by grace are you saved through faith, that of yourselves, it is the gift of God, not of forces, anyone should boast. So, ang kaligtasan is by grace. Through the merits of the cross of Christ, the merits of Christ, sa kanyang sakripisyo, nagkakaloob ngayon ang Diyos ng kaligtasan walang bayad. Libre. Not of force, mga kapatid. Then, 2 Timothy 1:9, what saved us and called us with an holy calling, not according to our works, kagaya ng sa Ephesians 2:9, but according to His own, God's own purpose and grace, nandiyan yung salitang grace, which was given us mula kailan? In Christ Jesus, importante po yon, before the world began. But now is made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. So yung kept secret purpose ng Diyos na ililigtas niya tayo, according to His own purpose and grace, mga kapatid, before the world began ay inireveal kay Paul. Nung magpayag ang Panginoon sa Kristo sa kanya. Let's move on. Titus 2:11, for the grace of God that bringeth salvation and appeared to all men. Again, ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, nakayag na sa lahat ng tao through the preaching of Paul and through the writings of Paul that we now have in the scriptures. Titus 3:7, that being justified by His grace, nandiyan na naman yung salitang grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So dito ang emphasis ng grace ay yung ating pagpapaging matuwid at dito rin ay kalakip yung hope of eternal life dahil sa biyaya ng Diyos. Gift of God yan sa Romans 6:23. Romans 3:24, being justified freely by His grace, yung ating pagpapaging matuwid. Kung tayo man ay naging matuwid, na dati ay hindi matuwid, ay by His grace. And of course, that is through the redemption that is in Christ Jesus. Ephesians 1:7, binasa ko na rin po ito, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches, ayon sa mga kayamanan ng biyaya ng Diyos, of His grace. And then another verse, Ephesians 2:7, that in the ages to come ng mga members ng body of Christ, ito ay sa heavenly places na po, mga kapatid, di po ito tumutukoy sa ages to come ng Israel. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace.
of God's grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Romans 11:6, ang context dito ay election. Nandyan po yung salitang grace sa isang verse. Romans 11:6, 4 na beses. And if by grace, then is it no more of works? Principle din po yan na pwedeng i-apply sa kaligtasan. Kung biyaya na ay hindi na po sa gawa. Otherwise, grace is no more grace. But if it is of works, then is it no more grace? Otherwise, work is no more work. Hindi po pwedeng magsama ang grace and work. Separate po sila and distinct. Ang salvation is by grace. Ang election of God is by grace, mga kapatid. 1 Corinthians 12:9. And He said unto me, ang Panginoon sa Kristo po, ang nagsalita kay Pablo, my grace is sufficient for thee. For my strength, sa Panginoon sa Kristo yan, is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I, sabi ni Paul, rather glory in my infirmities, sabi ni Paul, that the power of Christ may rest upon me. So take note, dito sa verse na ito ay ginamit po yung mga katagang grace is sufficient. Yung grace ng Panginoon sa Kristo is sufficient. 2 Corinthians 8:9, binanggit din po yung grace of our Lord Jesus Christ. That though He was rich, He became poor, so that He through His poverty might be rich. Grace na yan ay hindi isang bagay na material, hindi isang bagay na spiritual. At dito nga, uulitin ko, ang sabi ng Panginoon kay Paul, may grace sufficient for thee. Now, ano po ang punto natin dito sa grace of God? Ang punto ko po dito, mga kapatid, dahil ang issue is the grace of God is complete and sufficient. Dito po sa 2 Corinthians 12:9, ano po yung dapat na bigyang diin dito at makita po natin? Saan po ba natin makikita ngayon? Tanong po, no? Saan po ba natin makikita ngayon kung ano yung sinabi ng Panginoon kay Pablo tungkol sa kasapatan ng kanyang biyaya? Where can we find what the Lord said to Paul regarding the sufficiency of His grace? Kung nais po nating malaman, maintindihan, at maranasan yung biyaya ni Kristo o biyaya ng Diyos sa ating buhay, tanong lamang po, hindi po ba sila kompleto na nakasulat sa mga sulat ni Paul? Na ngayon ay nasa atin na mismo at nakasulat na sa tinatawag ng Word of God na all Scripture? So we cannot experience exactly yung nangyari kay Paul na may narinig siyang tinig ng Panginoon na may grace is sufficient for thee. Hindi na po kumikilos ang Panginoon sa gayong paraan ngayon. But that grace which work with Paul sufficiently ay nakasulat na ngayon sa mga kasulatan. Sa Acts 20:32 ay ginamit po doon yung mga katagang word of His grace. Si Pablo rin po yung may kataganon na ayon sa record ni Luke. So the grace of God is now written. We have now the word of His grace written down in the pages of the Scriptures. More particularly sa mga sulat ni Paul, yung grace of God ngayon sa ating dispensation. So the grace of God, okay, is complete and sufficient. Huwag na tayong lumabas pa sa word of God na humingi ng grace ng Panginoon nang hindi nakasulat, nang wala sa mga nakasulat, sa mga sulat ni Paul. So sana masundan po ninyo yung punto. Ikatlo, no complete and sufficient, mga kapatid, no, ay yung blessing or blessings natin kay Kristo. Sa Romans 15:29, sabi ni Paul, and I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Notice dito na yung salitang blessing ay singular. Pero ito po ay isang singular nga po in form, pero collective noun po ito. Ibig sabihin, ito ay nagpapakahulugan ng unified or collective blessing of the gospel of Christ. Dahil sabi nga ni Paul diyan fullness of the blessing of the gospel of Christ. So isang package, pero ito'y naglalaman ng iba't ibang klase ng blessing. Blessing siya as one, collective blessing, pero napakaraming uri ng blessing yan as move on sa isang verse ulit, mga kapatid. So again, ang blessing natin kay Kristo, yung fullness of the blessing of Christ ay complete and sufficient. Yung blessing na yan ay hindi kukulang. Never na tayo incomplete sa blessing of the fullness of the gospel of Christ, mga kapatid. You have to believe that dahil yan ang sinasabi ng Word of God. Okay. So, sa Romans 8:32 ay binanggit ni Paul ang mga katagang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, freely give us all things, but He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He, yung ganyan na yung Diyos,
not with Him, with Christ, also, take note, freely give us all things. So ito pong blessing of the gospel of Christ ay mga bagay na libre ni pinagkaloob ng Diyos. Dahil sa kanyang mayamang biyaya kay Kristo. Dahil sa cross of Christ. Hindi po pwede maghihiwa-hiwala itong mga ito, mga kapatid. Ito po ay mga spiritual na bagay, hindi po mga material na bagay. We have to believe and understand this. Dahil ito po ang nakasulat. Yan po ay pagkilala sa authority ng Scripture. So mga bagay na libreng ibinigay sa atin ng Diyos, kalakip ng ating Panginoon sa Kristo. Kung nagawa niyang i-deliver ang Panginoon sa Kristo para sa ating lahat, how can He not freely give us all things? So, tiyak po mga kapatid, no? Na ipagkalooban niya ang kanyang anak. So, lahat ng bagay na libre ay ipinagkaloob din po sa ating kalakip niya. Sa context po ng Romans chapter 8 ay nandito po yung mga ilang bagay, yung mga all things dito mga kapatid, no? Now, before going to that, nais ko lang pong basahin ang Philemon 1:6. Sabi dito that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing. So, dapat kilalanin po natin yung bawat mabubuting bagay na nasa atin na. Sabi ni Paul kay Philemon, which is in you. Hindi isang bagay na hahanapin mo pa at wala pa sa'yo. Which is in you. Nasaan yan? In Christ. Tayo pong lahat ay in Christ. So, we have every good thing in us, in Christ. Okay, balik po tayo sa context ng Romans chapter 8. Verse 32 kanina, binasa natin. Let's go back to 28 and 31. Hindi po na-realize ng mga maraming believers ito pong mga libreng bagay na pinagkaloob sa atin. At madalas ito pong all things sa kanila ay mga bagay na pangyayari. Outward circumstances, karanasan. But in this context, ang mga bagay na yun ay mga libreng pinagkaloob. At dito ay may mga bagay na in-enumerate sa mga all things na yan. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose, for whom He did foreknow. Ang church, the body of Christ, yung mga in Christ ay foreknown by God. Kinilala ng una ng Diyos. Okay? Then, He also did predestinate. Tinalaga na ng una. Destined before. May destiny po ang body of Christ. Hindi po individual ang destiny dito. Hindi po individual being ay destined. Wala pong magkakaibang destiny ang bawat tao. Ang predestination dito ay mangyayari sa lahat ng members ng body of Christ at very particular ang destination. Predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Ano po itong predestination na ito? To the image of His Son. Sa context, mga kapatid, may redemption of our bodies mula sa kabulukan from the bondage of corruption. So magiging kagaya tayo, predestined ang lahat ng member ng body of Christ na magkaroon ng glorified body. Glorious body kagaya ng Panginoon Kristo. The very image of our Lord Jesus Christ. Sabi diyan, firstborn among many brethren. Siyang firstborn from the dead. Nabuhay mula sa mga patay na may glorious body, glorified body, incorruptible body, immortal body. Magiging atin din yan sa kanyang pagparito, mga kapatid. Yun yung predestination ng church sa body of Christ, lahat ng member. Hindi lang po tayo predestinated, kundi sabi ng verse 30, called. Hindi lang po tayo called. So, of course, by the gospel, tayo po ay justified. Tayo po ay ginawang matwid. Ano po? Past tense. Glorified. Glorified na rin po tayo. Nalulhati na po tayo. Since we trusted Christ as our Savior, sabi nga ng Ephesians 2:5 and 6, He made us sit together. God has made us sit together, raise us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ. For our conversation is in heaven. Yun na po yung ating manner of life, no? In heaven, mga kapatid. We are now in the heavenly places, spiritually positioned in Christ, our head, the head of the church, the body of Christ. So yan po yung naka-enumerate na mga all things dyan na libre pinagkalob sa atin dahil sa ginawa ng Panginoon. At ang naging kondisyon lang ay sumampalataya po tayo, mga kapatid. Okay. 1 Corinthians 2:12, now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know, we can know for sure, for certain, ano yun, the things that are freely given to us of God. Nireveal po yan at nakasulat na sa mga kasulatan. So ulitin ko, ito yung mga bagay na hindi natin pinaghirapan. Hindi ito yung inaasam-asam ng mga tao ng mga material blessings. Magandang bahay, magandang sasakyan, magandang kinabukasan, magandang karera, mataas na pinag-aralan, kung ano-ano pa. Wala yun. Hindi yun ang issue sa mga verses na ito. Lahat ng ito ay spiritual blessings in Christ. Dahil sa sapat na biyaya o dahil sa sufficient grace, complete and sufficient grace of God in us or in Christ, at dahil rin sa complete and sufficient sacrificial work of Christ at Calvary, mga kapatid.
Okay, so ang konteksto ng 1 Corinthians ay kung babalikan natin sa chapter 1, sabi ni Paul, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. I'm reading verse 4 and 5 ng chapter 1. Ang mga taga-Korinto ay karnal, hindi sila namumuhay sa kalooban ng Diyos, but in Christ, no, sa kanilang katayuan sa harapan ng Diyos, okay, sabi po ni Paul, sila ay pinagkalooban ng biyaya ng ating Panginoon Kristo. At in everything, sabi niya sa verse 5, ye are enriched. Pinayaman po sila sa bawat bagay. Hindi po ito material na bagay, mga kapatid. In all utterance and in all knowledge and so forth. Kung babasahin po niyo yung context. Then 1 Corinthians 1:30, but of Him, ye mga believers in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. Kasama po yan sa fullness of the blessing of Christ. Wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Chapter 6, verse 11, and such were some of you, but ye are washed. Lahat ng sumampalataya sa Panginoon na kay Kristo ay malinis na po, nahugasan na po. Wala na po tayong karumihan. You're sanctified, set apart unto God for His holy purpose. Binukod sa Diyos para sa kanyang banal na layunin. You're justified, naging matuwid na. No one in the sight of God na kay Kristo ang tinitignan pa ng Diyos na baluktot or liko, unrighteous. Tayo lahat ay righteous na because our righteousness is the righteousness of God, the righteousness of Christ. Tinanggap natin freely by His grace. Then, let's move on sa Ephesians 1:3. So, maliban sa word na blessing, ano po, ay ginamit po naman ang blessings. Dito po, plural na po, sa Ephesians 1:3. And then sabi po niya, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings where? In heavenly places. So sa konteksto po na ito ay nagbigay si Pablo ng ilang mga detalye tungkol sa mga spiritual blessings natin in the heavenly places, mga kapatid. So take note, blessed na po tayo or blessed na po tayo. Huwag na po tayo mag-asam o maghanap pa sana ng ibang blessing maliban dito, mga kapatid. So nakalulungkot na ang karamihan ay nakafocus pa rin sa mga material blessings, physical blessings in this life, not realizing, believing, and trusting na they have all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Na kung yan ang iisipin mo, you will never look down on yourself. You will never ask God for more blessings than you have now. Dahil mas higit pa ang spiritual blessings kaysa mga material blessings na i-offer ng mundo ito. You will always be rejoicing kung ito po ang iyong iniisip, kaibigan, kapatid, kamag-anak. So sa kontekstong ito ay may mga enumerated na blessings. Halimbawa sa verse 4 ng Ephesians 1, chosen in Christ. Tayo po ay kabilang sa mga chosen. Okay, kabilang ka po dahil ikaw ay sumampalataya. Yung mga hindi sumampalataya, hindi mo pa kabilang sa tinatawag na chosen. Sino po ang chosen? O ano po ang chosen? The church, the body of Christ. Lahat ng tao ay meron pong chance na makabilang sa chosen, sa body of Christ, if they believe the gospel of Christ, the gospel of salvation, the cross of Christ. Okay? Yung pangalawa, predestinated. Tinalaga na ng una, saan? Unto the adoption of children by Jesus Christ. Importante po ito dahil hindi lang tayo ay kabilang sa chosen, kundi dito ay ang predestination naman natin, the adoption of children by Jesus Christ. So dito mahalaga na maintindihan natin na dahil tayo ay adopted sons, no, of God by Jesus Christ, hindi po ito kagaya ng adoption sa human term sa mundong ito, mga kapatid. Ibig sabihin po dito is meron po tayong, entitled po tayo, no? May karapatan po tayo, may rights and privileges po tayo sa pamana ng Diyos. Tayo po ay mga tagapagmana ng Diyos. Sa Romans 8:14 to 16 hanggang 17, dahil tayo po ay led by the Spirit of God at children of God, tayo ay heirs of God and joint heirs with Christ. Yun po nakalagay. So, yan ay may kaugnayan sa ating predestination. Since we have trusted Christ, nag-anak tayo ng Diyos, predestined to be in heirs of God and joint heirs with Christ. At dito nga sa context na ito, mga kapatid, nandito rin po yung heirship natin, yung inheritance natin. So verse 6 ay sabi ni Paul, accepted in the beloved. Tinanggap na po tayo ng Diyos Ama kay Kristo. Tayo pong hindi karapat-dapat, pero tinanggap tayo ng Diyos in Christ dahil nagtiwala tayo, sumampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon Kristo sa ating Panginoon Kristo mismo natin tagapagligtas. Then, redeem na po tayo, tapos ang ating mga kasalanan, hinango po tayo sa kasalanan, pinagbayaran ang lahat ng ating kasalanan, kaya malaya na po tayo sa kasalanan. Freed na po tayo, dahil redeem po tayo doon, pinatawad, at tayo po ay hinango na mula dyan sa kasalanan. So, meron po tayong redemption through His blood. Ayun po sa Ephesians 1:7. Redeemed and forgiven na through Christ's blood.
Then, the riches of God's grace ay abounded toward us in all wisdom and prudence. Dito po sa 1:7 to 8. Then made known unto us, pinaalam na sa atin ng Diyos ang misteryo ng kanyang kalooban sa 1:9. Huwag na po tayo maghanap ng will of God outside the Word of God. Ang will of God, narito na po completely sa Word of God. Then, maliban dyan, tayo po ay sealed. Verse 11, obtain an inheritance. Nakatamo na po tayo ng inheritance. At sealed with the Holy Spirit of promise. Then, tayo binuhay, raised up together, and tayo po ngayon ay nasa heavenly places na sa verse 6. Then sa verse 8, of course, saved by grace. And then, verse 10 ng chapter 2, created in Christ Jesus unto good works. Yan po yung kalagayan mo ngayon. Yan po yung mga spiritual blessings mo in Christ. Medyo kinakapos po tayo ng oras, mga kapatid. No? Ayaw ko naman pong madaliin. Bibigyan din ko po itong last part, although last but not the least, mga kapatid, sa ating susunod na pagtalakay. I'm sorry na hindi ko po matatapos ito ngayon dahil kailangan pong bigyan diin po natin ito sa susunod na linggo o kaya naman ay sa mga susunod na pagtalakay po natin dito po sa Facebook Live. Kung ikaw kaibigan, kapatid, kamag-anak, ano po, hindi pa po nakatitiyak sa iyong kaligtasan, lalahanin mo batay po sa testimonya, patotoo ng mga kasulatan, hindi po sa akin galing yan. Ang cross of Christ is complete and sufficient. Hindi mo kailangang umanib sa isang religion. Hindi mo kailangang magpailalim sa bondage of religion. Hindi mo kailangang sumunod sa mga alituntunin ng religion na nangangakong kapag ginawa mo ito, ay maliligtas ka. Hindi po nakasalalay sa religion sa iyong gawa ang iyong kaligtasan. Maliwanag po sa Word of God, ang kamatayan ni Kristo ay kumpleto at sapat na. Kung doon ka po magtitiwala sa Panginoon sa Kristo, sa kanyang ginawang sakripisyo, kumpleto rin ang kaligtasan mo. Walang kakulangan. Sapat na yon, siguradong tatanggapin ka ng Diyos Ama. Yan po ang nakasulat. Kalawang bagay, ang biyaya ng Diyos ay complete and sufficient. Hindi po nakasalalay sa ating gawa ang ating kaligtasan. Pati yung paglilingkod po natin, mga kaibigan, mga kapatid, kung ito ay anak na ng Diyos, ay hindi po dapat nakabatay sa ating experiences, kundi nakabatay po sa biyaya ng Diyos na nakalahad na sa kanyang mga kasulatan. Wala pong pagmamalaki ang nakakaintindi ng biyaya ng Diyos, ng word of His grace. Palaging may kapakumbabaan at palaging ang kanyang nilalayong lalatiin sa kanyang espiritu ay ang Diyos. Ang Diyos ng mga kasulatan. So, maliban dyan, mga kapatid, ang ating blessing in Christ or blessings ay complete and sufficient na. Kinalulungkot kong sabihin sa mga believers pa rin na naghahanap pa rin ng material blessings sa mundong ito. Nag-aasam-asam pa rin na sila ay pagpapalain ng Diyos. Hindi pa ba tayo natutuwa at hindi pa ba natin tinatanggap ang katotohanan ng complete and sufficient na lahat ng blessing natin o yung blessing natin doon po sa gospel of Christ, yung fullness of the blessing of the gospel of Christ? Hindi pa po ba natin pinagtitiwalaan at hindi pa po ba tayo nakukontento na wala nang ibang hahanapin sa all spiritual blessings natin in heavenly places in Christ? Kung tayo naghahanap pa ng mga material na bagay na maaaring iniisip natin kailangang patunayan ng Diyos yung kanyang kabutihan, kabaitan, sa pamamagitan ng mga blessings na ito, kinalulungkot kong sabihin, hindi po tayo kontento. Hindi po tayo naniniwala sa mga blessings na ipinagkaloob na sa atin ng Diyos. Mga blessings na hindi na mawawala kailanman. Sapagkat ang mga blessing na yan or blessings na yan ay complete and sufficient para painugin, para i-operate, para pakilusin ang ating buhay, buhay na kalugod-lugod at mga Diyos, ngayong dispensation of the grace of God. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, na anak na ng Diyos, diyan po tayo manalig magtiwala. Sayang kung hindi po natin paniniwala ng mga bagay nito. Sayang yung opportunity, sayang yung maikling buhay natin sa mundong ito. No, diyan po tayo nakatutok, nakalaan at tanggapin ng may pananampalataya dahil yan po ang nakasulat. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Hindi ko po ipinipilit ang mga bagay na ito. Pag-isipan, pag-aralan po ninyo at kilalanin po ninyo ang Word of God na final authority. Hindi po ang alinmang organization o anumang relihiyon ang ating paniniwala at filosofya. Just the Word of God and Him alone. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong mga salita, sa mga katotohanan nito.
Nawa ay maging bahagi po ng aming buhay ang mga complete and sufficient na bagay na ito. Dahil nakapanghihinayang sayang po ang aming buhay kung magfo-focus o matutuon sa mga bagay na hindi naman po nasusulat. Yan po yung aking dalangin sa bawat isang nakikinig, sumusubaybay sa pag-aaral na ito sa Facebook Live. Maraming salamat sa kakumpletohan ng krus ni Kristo, kakumpletohan at sufficiency ng grace of God, and also the sufficiency, the completeness and sufficiency of our blessing or blessings in Christ. Sa iyo po ang lahat ng papurit, walang hanggang pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat, grace and peace to us all in Christ.